Pinagkatiwalaan, binigyan ng trabaho at pinatuloy sa kanyang tahanan. Hindi lamang ito ang ginawa ng isang retired engineer sa Cavite na halos itinuring ng pamilya ang lalaking ito. Pero sa halip na kabutihan din ang isukli sa kanya, ang nakuha niyang kapalit ay isang masakit at malungkot na pagtataksil. Magandang araw at welcome mga kakantuhan. Sa mga taong mahilig sa mga true stories, true crime at kakaibang kwento, please subscribe and turn on ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga videos. Kaya sit back, relax at i-enjoy ang video na ito dahil sisimulan na natin ang kwentuhan. Nitong huling buwan lang, August 7, 2023, nagsimulang mag-alala ang isang lalaki sa Cebu City pagkatapos niyang hindi makontak sa loob ng isang buwan ang kapatid na engineer na si Napoleon Fernandez na nakatira sa Cavite. Ilang beses niya na itong sinubukang tawagan pero ni minsan hindi man lang ito sumagot. Sa pag-aalala, nagpasya na itong tumawag sa pulisya at humingi ng tulong kung saan kinabukasan, agad naman nilang pinuntahan ang bahay nito sa barangay San Nicolas upang i-check ng personal ang kanyang kalagayan. Pagkarating nila roon, saktong-sakto namang inabutan nila ang kanyang caretaker na palabas na ng gate na may bitbit na bag. Ang nakakapagtaka lang nang tinanong na nila ito, sobrang halata ang kanyang pagkabalisa at nervyos. Dahil sa masamang kutob, inutusan nila ang caretaker na napag-alaman nilang si Romnick Bombeo na buksan ang bag na dala-dala nito. At doon na nga, bumungad sa kanila ang limpak-limpak na pera, alahas at iba't ibang IDs ng nawawalang engineer. Nang nakausap pa nila ito sa presinto, nadiskubre din nila na ang inaakala nilang simpleng kaso ng pagnanakaw lamang ay kaugnay pala sa isang karumal-dumal na krimen. Ngayon, ano ba talaga ang nangyari kay Napoleon Fernandez at nasaan na ito? Si Napoleon Fernandez ay ipinanganak noong July 7, 1961 at nitong taon lang siya ay nagdiwang ng kanyang ika-62nd na birthday. Nang ito ay nasa kolehiyo, nag-aral ito ng Civil Engineering sa Mapua University na matatagpuan sa Metro Manila. Sa kanyang pamilya, mabait at mapagbigay na tao si Napoleon na may mataas na pangarap sa buhay. Kaya pagka-graduate nito, pumasok siya sa iba't ibang kumpanya upang makakuha ng karanasan bago makipagsapalaran abroad para maging OFW. Siya ay lumipad sa bansa ng Saudi Arabia at nagtrabaho sa kumpanyang tinatawag na Sadara kung saan mas umunlad pa ito at gumaling bilang isang engineer. Masipag sa kanyang trabaho si Napoleon, madaling pakisamahan at mabait, kaya lubos itong ginagalang ng kanyang mga katrabaho. At sa loob ng maraming taon ng pagsusumikap sa ibang bansa, nakapagpundar ito ng mga negosyo at nakabili ng iilang properties sa Pilipinas na kanyang pinauupahan. Siya ay hindi na nagkaroon ng sariling pamilya pero malapit naman ito sa kanyang mga pamangkin at kapatid. Nang tuluyan na itong bumalik sa Pilipinas at kalaunang nag-retire mula sa pagtatrabaho, nanirahan ito sa barangay San Nicolas sa Bacoor, Cavite. At doon, itinuon niya ang kanyang oras sa pagmamanage ng kanyang mga negosyo at paupaan. Paminsan-minsan, dahil mag-isa na lamang itong naninirahan sa kanyang bahay, dinadalaw siya ng kanyang mga pamangkin kung saan may pagkakataon pa ngang tumira ang mga ito kasama niya. Taong 2018, habang naghahanap si Napoleon sa Facebook ng isang masahista, doon na niya nakilala ang lalaking nagngangalang si Romnick Mesiona Bombeo na nag-alok naman ng kanyang serbisyo sa engineer. Si Romnick ay nasa edad ng 25 lamang noon at nakatira ito sa Barangay Zapote, Las Piñas City. Bilang ito ay mukhang mabait, agad na nagkasundo ang dalawa kung saan naging suki na ito ng engineer sa kanyang serbisyo. Kalaunan, ilang taon pa ang lumipas, nakuha na ng tuluyan ni Romnick ang pagtitiwala ni Napoleon na naging malapit din silang magkaibigan. Nang puntong iyon, hindi lamang siya naging masahista ng engineer sa loob ng halos 5 taon, kundi binigyan pa niya ito ng permanenteng trabaho hanggang sa pinagkatiwalaan niya rin ito sa pag-aasikaso ng ibang negosyo at ng kanyang paupahan ng mga 2 taon na. Maliban pa doon, nakatanggap din ito ng libreng unit mula sa engineer sa mga properties nito sa Bacoor, Cavite. Kaya mula sa walang-wala at sa ilang taong pagiging construction worker,
Malaking oportunidad ang naibigay ng engineer sa kanya na maaari sanang magpabago ng kanyang buhay. Ngunit sa kasamaang palad, mas pinili niya ang kanyang kasakiman. July 7, 2023, nagpahanda ng pagkain at konting inuman si Engineer Napoleon Fernandez bilang pagdiwang ng kanyang ika-62nd na kaarawan. Ang simpleng selebrasyon na iyon ay dinaluhan ng kanyang malalapit na mga kaibigan at mga kamag-anak. Nakatanggap din ito ng tawag mula sa kanyang kapatid na si Danilo dahil hindi ito nakapunta gawa ng siya ay nakatira sa Cebu City. At naging maayos naman ang pag-uusap ng dalawa na nakita pa nga ng kapatid ang kasiyahan ni Napoleon. Lingid sa kanyang kaalaman, iyon na ang huling araw na makikita at makakausap niya ang kapatid. Sa mga sumunod na linggo, hindi na sila nakarinig mula sa engineer na noong una ay iniisip nila na abala lamang sa negosyo. Pero nang umabot pa ng isang buwan na hindi nila ito makontak, nag-alala na siya sa kapatid kaya noong August 7, 2023, tumawag na ito sa Bacoor City Police Station upang mag-report ng pagkawala nito. Nang sumunod na araw, Martes, August 8, agad namang pinuntahan ng mga officers ang bahay ng engineer upang tingnan ang kalagayan nito. Pagkarating nila roon, saktong-sakto naman na inabutan nila ang kanyang caretaker na si Romnick na palabas na ng gate na may bitbit na malaking bag. Nang tinanong nila kung alam ba nito kung nasaan ang engineer, sumagot lamang ito na nagbabakasyon di umano si Napoleon kaya wala siya sa kanyang bahay. Ngunit sa pagpapatuloy pa ng kanilang interview, napansin nila ang pagiging kabado nito na nauutal pa nga ito sa pagsagot sa kanilang mga simpleng tanong. Nang puntong iyon, lumakas pa ang kutob ng pulisya na siya ay may tinatago kung saan di tumagal naging balisa na ito at hindi makausap ng maayos. Dito na siya inutusan ng mga pulis na buksan ang dala niyang bag at doon na nga bumungad sa kanila ang limpak-limpak na pera na nagkakahalaga ng 4,926,100, mga alahas, 2 Samsung flip phones, wallets at iba't ibang IDs ng nawawalang engineer. Doon pa lamang, sigurado na silang may nangyayaring hindi tama. Nang akmang aarestuhin na nila si Romnick, nanlaban ito kung saan nakagat pa niya ang isa sa mga officer. Pero sa huli, nasupil din siya ng mga otoridad at inaresto sa kasong direct assault at qualified theft. Habang nasa kanilang kustodiya, pinigapan nila si Bombeyo kung ano ang tunay na nangyari sa engineer at doon na ito umamin sa kanyang ginawang karumal-dumal na krimen na bumulabog sa buong Cavite. Dagdag pa roon, itinuro niya rin sa mga pulisya kung saan mahahanap ang mga labi nito na niligpit niya pagkatapos ng pagpatay. Kinabukasan, araw ng Miyerkules, August 9, 2023, pinuntahan ng mga pulis bandang 10:45 ng umaga ang lugar na sinasabi ni Bombeyo na pinagtapunan niya ng katawan ng biktima. At pagdating doon, nahanap nga nila ang mga labi ng engineer na isang buwan nang nawawala sa loob ng 4 na magkakahiwalay na sako. Ang mga sumusunod ay ang mga detalye noong gabi ng pagpatay ayon sa salaysay nito at sa mga ebidensyang nakalap nila. Gabi ng July 7, 2023, pagkatapos makauwi ng mga bisita, ang naiwan na lamang sa bahay ay si Napoleon at ang caretaker niyang si Romnick. Ang dalawa ay nagpatuloy sa kanilang inuman hanggang sa natanong ni Romnick kung pwede ba siyang bumali sa kanyang sweldo pero hindi raw pumayag doon si Fernandez. Dala na rin ng alak, napagalitan pa niya ang isa. Hindi naman nagustuhan ni Romnick ang pananalita nito na sobrang ikinagalit niya. Dahil doon, nandilim di umano ang kanyang paningin, kaya pagkatalikod ng engineer sa kanya, doon na niya kinuha ang nakadisplay na samurai sa bahay nito at pinagtataga si Fernandez ng maraming beses hanggang sa nawalan ito ng buhay. Nang napagtanto niya ang kanyang nagawa, natakot ito at mabilis na nagplano sa pagliligpit ng katawan ng engineer. Gamit ang kutsilyong nakuha niya mula sa kusina, pinagputol-putol niya ang katawan nito at pinatulo ang dugo sa lababo bago nilagay sa 4 na magkakaibang sako ang mga bahagi ng katawan ng biktima. Pagkatapos noon, gamit ang maleta, bumiyahe siya sakay ng jeep patungo sa Tirona Highway, Barangay Habay, Bacoor City
upang itapon ang mga sako doon sa isang masukal na bakanting lote malapit sa isang sapa. At tinatansya nilang bumiyahe siya ng 5 hanggang 7 beses upang tuluyang mailigpit ang katawan ng biktima. Lumalabas sa kanilang investigasyon na gumagamit di umano ng iligal na gamot si Bombeyo at na ito ay lulong sa droga. Spekulasyon pa ng pulisya, hindi kaagad tumakas ito kahit pa halos may 1 buwan siya para lumayo dahil ayaw niyang isipin ng mga tao na may ginawa siyang krimen. Pero maswerte lang talaga na naabutan nila ito bago siya tuluyang makaalis sa lugar. Depensa naman ng suspect sa mga akusasyon sa kanya. Hinamon raw siya ni Fernandez na patayin siya kaya niya iyon ginawa. Depressed din daw ito dahil sa iniwan na siya ng kanyang mga pamangkin at si Romnick na lang ang natitirang nagbabantay sa kanya. Dagdag pa ng suspect, plano daw ibigay ni Fernandez ang mga ari-arian nito sa kanya. Ito po naman ang ginawa ko dito. Nagawa ko kasi nalit yun na po talaga ako din. Bakit niya po nagawa? Kasi sabi po sa nung una po siya, sabi niya sa akin, bibigay niya sa akin daw yung mundo. Yung? Yung mundo po. Mundo niya. Tapos yun. Nung araw na yun, na-depress na po talaga siya. Tinulak niya na po, kinalis niya na po talaga ako. Patayin niya. Namuna na po talaga ako. Tapos sabi niya, takot ka pa ata eh. Kalaunan, muli itong nag-iba ng salaysay kung saan sinabi naman niya na pinagalitan raw siya ni Fernandez kaya nandilim ang kanyang paningin at napatay niya ang kanyang amo. Sa isang interview, nagpahayag naman ng kanyang saloobin ang nagluluksang kapatid ng biktima na si Danilo Fernandez na halos hindi niya lubos maisip kung paano iyon nagawa ng suspect sa kapatid pagkatapos ng lahat ng kabutihang itinulong nito sa kanya. Muntang naman yung patati para nag-alaga ng ahas yung kapatid ko. Binihisan niya, binigyan ng isang apartment. Kung ano kinakain ng kapatid ko, kumakain din siya. Binibigyan siya ng pera, nakapagbabakasyon siya kung kailan niya gusto. Tapos bandang huli, sasaksakin lang niya gano'n, papatay. Tapos pagkapatay niya, brutal pa, tatatari mo, hati-hati, chop-chop mo, tapos tatapon mo pa sa ilo. Napakasakit naman yung kasi yung kapatid. Ang lakas-lakas ng... Dahil sa mga binitawang salaysay nito at nakalap na mga ebidensya, sinampahan na rin nila ng kasong robbery with homicide si Romnick Bombeyo bukod pa sa mga unang kasong sinampa sa kanya na qualified theft at direct assault. Posible ding masampahan ng kaso ang 3 kapatid ng suspect sa pagiging accessory nila sa nangyaring krimen dahil sila ay namataan sa bahay ng biktima ilang araw lang pagkatapos ng pagkamatay nito. Ibig sabihin, ng puntong iyon, alam na nila ang nagawa ng kapatid. Hanggang ngayon, si Romnick Bombeyo ay nasa kustudiya pa rin ng Bacoor CPS habang naghihintay na sa schedule ng paglilitis ng kaso. At hanggang dito na lang ang kwento natin para sa ngayon. Anong masasabi ninyo sa kasong ito? Kung nagustuhan mo ang video na ito, maaari mong i-check ang ating channel para sa iba pang mga kwento. Muli, salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod mga kakwentuhan.